Okay, game. Pag-usapan ngayon natin 'to. Tuloy natin yung, nangyari kanina. Oo, tuloy natin yung breakdown nung nangyari kanina kasi merong isa dong parte na in-skip ko kanina, 'di ba? Kasi sinadya ko i-skip yun kasi ita-tackle ko siya separately. Etong, sinabi ni Rodante Marcoleta kay Rizza Ontiveros. Mga kababayan, ulitin ko lang, I'm not a fan of Rizza Ontiveros. I'm not a supporter. I'm not even a follower. I'm not even, and I did not even vote for her noong 2025. Pero, wag naman dito yung sinasabi ko na na parang napakayabang naman ni Rodante Marcoleta. Akala mo justice siya ng Supreme Court. Mm. Nung binanggit niya yung yung wala daw legal background. Okay. Sige. Oh. Actually, buti sana kung doon lang natapos. Buti sana kung doon lang natapos. Pero meron pa pala mga ganap after. Habang suspended yung session, mga ganap. Oo, ito, papakita ko sa inyo. Game, puntahan natin. Yan. Balikan natin yung kwento. Oo, para per guys. Oo. Yan na, panoorin natin ha. Walang audio? Wait. Hindi pwedeng walang audio yan. Ulitin natin. Remove. Okay. Wait lang ha. Ayusin natin. Hindi pwedeng walang audio yan kasi kailangan marinig natin yung katangahan ni Rodante Marcoleta. Oo. Kailangan marinig natin yung katangahan ni Rodante Marcoleta dito, guys. Okay, ulit. Ulit from the tops, 'di ba? Cora Yance, salamat po sa inyong super chat, Ate Cora Yance. Oo. Yan, okay. Game. Okay, game. Madam President, kanina pa po ako nakatayo dito at nagtataas ng kamay. Senator Madam Rodante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then President. we hear Senator Rizza Ontiveros. Thank you, Madam Napakasimple po ng President. problema Erwin natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Napag-usapan natin kanina Ito yan, pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Okay. So, napag-usapan natin ito kanina. Maliho yung sinasabi ni Marcoleta. Bakit? Kasi itong specific na motion na ito, na pag-amyenda ng rules ng Senado, napagbotohan na. At ang pagboto dyan, noong May 11, ay i-refer ito sa committee. Oo. Kumbaga, ang gusto ni Rodante Marcoleta, bawiin yung boto na yun at ibalik sa plenary. Ang gusto ni Alan Peter Cayetano, bawiin yung boto na yun at ilagay sa plenary. Hindi na nga pwede touch move na pag-usapan na, napagbotohan eh. Napagbotohan na, dapat nananahimik ka na. At hayaan nang tumakbo ang Committee on Rules. Oo, kasi nasa kanila na yung bola eh. Pinasa na nga sa kanila eh. Okay, ngayon, so, ang gusto nilang gawin, bawiin nga yun, ibalik sa plenaryo ang kwentuhan. Ito yun ang pinipilit ni Rodante Marcoleta. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless
unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta, yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya Point of bagong order. motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, Hindi, ang sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi, Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam pagbigyan? sa batas. Ayun. Well, sige. First thoughts dito sa sinabi nato ni Marcoleta. Hindi porke abogado ka, ibig sabihin ikaw lang nakakaintindi. Di ba? Tagal-tagal niyang congressman, tagal-tagal niyang gumagawa ng batas. Hindi natin alam kung ano ba talaga naisulat niyang batas. Hindi natin, minsan, kadalasan, sumasakay lang siya sa kung sino yung principal sponsor ng isang batas. Diba? Pangalawa, hindi porke ikaw ay nakatapos ng abogasya at nakapag-bar, tumasa ng bar, at may titulong abogado, ibig sabihin you're better than everyone else. Diba? Hindi ibig sabihin you're better than everyone else. You're not. You're not better than everyone else. You're not better at understand. Alam niyo mga kababayan, sa totoong buhay nga, ang sinasabi nga ng juris ng mga justices ng Supreme Court, dapat ang batas natin naiintindihan eh. Madaling maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Actually, di ba sinabi nga rin ni Justice Leone nung isang araw? Magandang example to eh. Wait, sana nasa akin pa yung file. Hindi ko alam kung nasa akin pa. Pero kung nasa akin pa, papakita ko sa inyo. Naalala niyo yung sinabi ni Justice Leonin? Wala na. Na may mga abogado na imbes na ituro ang maayos na interpretasyon ng batas, ang tinuturo nila yung politika nila. Wala na, delete ko na. Oo. Yung nag-viral recently. Tinapi ko yun noong linggo. Ang obligasyon ng mga abogado is to make sure na naiintindihan ng taong bayan yung batas at kung paano makikinabang ang bawat Pilipino
sa batas na naisusulat. Yun ang obligasyon ng mga abogado, hindi yung magmagaling. Unang-una, hindi mo naman kailangan ihabang ang iyong quote-unquote legal expertise if it is existing in the halls of the Senate. Bakit? Pare-pareho kayong gumagawa ng batas diyan, eh. Nagkataon lang na ikaw, Rodante Marcoleta, nag-abogado at pumasa sa bar. Yun lang naman yun. Hmm, 'di ba? Tsaka hindi lang ikaw abogado diyan. Kiko Pangilinan, JB Ejercito, Alan Peter Cayetano. Oh, at saka hindi porke abogado ibig sabihin mabait at maayos. Baka nakakalimutan niyo si Rodrigo Duterte. Abogado pero nagpapatay ng 30,000 Pilipino. Baka nakakalimutan niyo si Sara Duterte. Abogada pero nagnakaw ng bilyon-bilyong piso. 'Di ba? Sino pa? O mga ano, yung mga DDS lawyers. Rowena Buangson, pinagyayabang niya, matalino daw siyang abogado, pero ang ending niya kay Duterte. O di tanga rin siya. 'Di ba? Alam niyo, lahat ng sumusuporta sa Duterte nakokorap. Tingnan niyo, yan yung nangyayari sa kanilang lahat. Hindi porke abogado, mabuti. Hindi porke abogado, sumusunod sa batas. Actually, buti sana kung dito lang natapos 'to. Kaso hindi pa natapos dito. Ito. 'Di ba nag-suspend? Session suspended, sabi ni Loren Legarda. Oh, ito nangyari. Habang suspended ang session. Ayan. Halimbawa sa inyo, kung hindi ako naiintindihan, ano po yung distinction? That is question, no? Pananawakin ko na ako sa natin, walang siya, yung kung walang maskera itong background. Kahit na kung maghapon akong nagsasalita, general law, bakit hindi mo wala ng distinction? Tayo lang. Magkakaroon lang po tayo ng pagkakaunawa. Huwag po ninyong bibigyan sa mga kausap. Malinis po yung hangarin ko ng pagkalahan because to me, ito po ay kasi wala tayong malaki po kayong ganyan ipag sinabi namin kami po meron. Hindi po. Gusto ko pong malinawan ninyo. I am precisely finding the distinction between a general provision and a special provision. Ako, hindi ko bibigyan ng ganun po. Pinipilit kong ipaliwanag ko sa abot ng aking kakayang may paliwanag ka yung antiyan and antiyan. Ito yung tsura ni ano. Yung tsura ng tatlo sa likod. Si Migs. Si Sherwin. Si JB. Masama natin yun eh. Si Bam. Masama natin yun kay Marcoleta eh. Konti na lang, masusuntok na to. Konti na lang, masusuntok na si Marcoleta. Konti na lang talaga. Ang tsura ni Migs. Oh, galit na eh. Buti hindi tumayo eh. Hindi yung tatlo sa likod. Ayan, ayan. Masama natin yun yung apat eh. Apat pala. Hindi pala tatlo, apat pala. Masama natin yun eh. Si Marcoleta, nag-iisa niya. Hindi pala siya sinuportahan ng mga kasama niya. Ayan. Apat yan, no? Kuyog yan. Dapat tinuluyan yun eh. Matahimik si Marcoleta. Diyos ko, my goodness. Oo. Ang lala, mga kababayan. Ang lala. Mga kababayan, ito ito yung malala dyan eh.
Mga senador sila. Kung tutuusin, pare-pareho lang sila ng level. Oo. Regardless kung abogado ka noon, o kung whatever, kung abogado ka, or nakapag-masters ka, or naging presidente ka ng Pilipinas, tapos naging senador ka ulit, I mean, it doesn't matter. The fact is, senador kayo, pare-pareho kayo ng posisyon, at lahat kayo halal ng bayan. Halal kayo ng bayan. Tapos, there's this person, there's this individual in the person of Rodante Marcoleta. First time niya sa Senado, tuturuan ka ng rules. First term, ah. First term. First term ito ni Rodante Marcoleta. Tuturuan ka ng rules. Tuturuan ka ng rules, guys. Ilang beses na ba pumalya tong si Rodante Marcoleta pagdating sa rules? Di ba? Ilang beses na pumalya to pagdating sa rules? Ito si Rodante Marcoleta. Daming beses na. Ano yung pinakauna niya? Yung pinakauna niyang maling interpretation ng rules? Yung sa impeachment. Kakapanalo lang niya bilang senador. Tapos, ang gusto niya, ipa-dismiss yung impeachment nang hindi pa nagko-convene ng impeachment court. So, anong sabi ni Ping Lacson? Ay, hindi pwedeng gawin dito yan. Kailangan sa impeachment court natin yan pag-usapan. Pangalawa, kanina. After nito. Nung nag-walkout na pala kanina, hindi ko napakita eh. Nung nag-walkout na, walkout na. Nagsalita ulit si Rodante Marcoleta. Ito sabi ni Marcoleta. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object. Ba't hindi kayo nagsabi na out of order si Erwin Tulfo? Di ba? Or I believe Madam Chair, in fact, I believe ito si Alan Peter Cayetano nagsabi na out of order si Tulfo. So bakit mo i-expect yun sa minority? Di ba? Bakit mo i-expect yun sa kakampi niya? Sabihin niya sa kakampi niya, uy, out of order ka, Barad. Hindi pwede. Hindi. Kayo mag-call out. Kayo yung kadebate. The mind of this guy. we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable. debating Madam minority President, Parliamentary leader. I inquiry, move to Madam adjourn. President. I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? Kala ko ba magaling sa rules? We had a quorum. Yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President. sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President,
the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. Monday. on Monday, June 1st. Mm. Akala ko ba magaling sa rules? And according to their rules, the call to adjourn takes precedence, or the quorum call takes precedence before anything else. Kasi wala ka namang mapag-uusapan kung walang quorum. Ngayon, mga kababayan, gusto nila pilitin. Gusto nilang pilitin na bumoto doon sa motion na isinusulong ni Rodante Marcoleta. So, ang ginawa nung iba, nung 11, hindi ko alam, ba't wala doon si Lito Lapid sa picture? Hindi ko alam kung makikita rin siya dyan sa session hall nung nag-walkout yung iba. Regardless, basta kulang sila ng 11. At nung nag-quorum call, si former Senate President Tito Soto, wala nang quorum, kulang na. Wala nang quorum. So, wala nang pagbobotohan, kulang na. Wala na pagbobotohan, wala nang botohan magaganap kasi kulang na ang numero. So, well, again, mga kababayan, akala ko ba siya magaling sa rules? Yun yung sinabi ni Tito Sen Akala ko ba magaling sa rules? Kaso, ang problema dito kay Rodante Marcoleta, nag-aanga siya sa Senado, first year pa lang niya. Wala pa nga siya sa first year niya Kailan lang ba siya umupo bilang senador? June 30 o June 31, if I'm not mistaken. June 30. 2025. Mag-iisang taon pa lang siya, ngayong June. Tapos kung umangas, akala mo, ang tagal-tagalan niya senador. O, buti sana kung congressman siya, walang problema. Sige, baliktaran, alam niya yung rules ng Congress. Pero iba to. This is a different world. Senado to. Tapos, tuturuan niya. Kaya tinan niyo, kaya busita itsura nitong 5 na to Ayan, tinan yung itsura. Lalo si JB, side-eye. Bombastic side-eye si JB. Diba? Sabi nito ni Zubiri. Roy Russell Zubiri. Sabi niya, mayabang kasi nga lawyer. Again, mga kababayan, sorry I think I know being a lawyer gives your name a premium, but being a lawyer doesn't entitle anyone to feel like they're an expert in everything. Lang pumalya nga siya sa West Philippine Sea. Expert pa rin ba yun? Diba? Mayabang lang siya. Yun ang meron si Rodante Marcoleta, yabang. Oo. Pero, that's it. Yun ang meron siya. Yabang. Ayan tinan yung itsura ng mga senador. Tapos si Joel at si Jinggoy, walang pake kay Marcoleta. Bahala ka dyan. Away mo yan. Hindi siya walang tingin tinan niya. Sana? Hindi siya nililingon tinan niyo, si Jinggoy tsaka si Joel. Hindi siya nililingon, guys. So, parang bahala ka dyan. Kung magulpi ka dyan, bahala ka. Kasalanan mo yan. Ingay mo Tuloy. Distinction between the two. Baka klaro tayo ng matagal. Huwag mo nang bibigyan naman sa mga kaulong. Pinipilit ko pong makatulong sa ating. Tapos hindi ko po yung distinction. My discussion, my argument, on the validity, the prerogative of the special provision. Pero ayaw niyo naman akong pakinggan. Napaka-simple po ng distinction. Ayan na, tumayo na si Migs. I am only precisely listing a distinction between the two. Yun lang po. Wala
Eh, kasi po yung friends na gano'n. Huwag pong gano'n. Explain na lang namin para Huwag pong gano'n. Hindi gano'n. explain mo na lang po. Hindi ko alam kung ano yung pinagtatantrums ni Marcoleta dyan eh. Ano daw na wag daw siya bigyan ng masamang, wag daw bigyan ng masamang kahulugan yung sinabi niya. Pinapaintindi lang daw niya ang pagkakaiba ng general rule at specific rule. Oo. Tapos yung nagpapaliwanag si Rizzo Ontiveros ni hindi makasingit ang isang salita kasi kuda siya ng kuda. Mhm. Yan ba ang idol na abogado? Alam niyo mga babae, nung una gusto ko yan si Marcoleta pero habang tumatagal, wala. Naubos lahat ng respeto ko sa kanya. Nag-umpisa nung pinagtanggol niyang China. Tapos ngayon, wala na. Wala na talaga ako respeto kay Marcoleta. Oo. Di ba? Anong purpose? Ba't siya nakikipagdebate? At bakit kailangan niyang magsalita na parang hindi alam ng mga tao yung pinag-uusapan? Di ba? Pinapaliwanag ko nga ako ng pagkaiba ng general and specific eh. General and special provisions, blah, 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 para hindi tayo para blah, 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 blah. Eh, you're not making sense nga eh. Alam niyo ba't hindi siya nag-make sense? Kasi selective application siya ng rules. Ang gusto niya, yung rules na nag-a-apply sa kanya, yung pabor lang sa kanila. Hindi lang siya, pati sa majority. Yun ang gusto nila. Yung rules lang na nag-a-apply sa kanila ay yung pabor sa kanilang lahat. Oo. Tulad nun, itong dahilan kung bakit nag-walk out ang minority. Ang gusto kasi nilang pagbabago sa rules i-accommodate si Bato de la Rosa. Na ngayon ay nagtatago at gusto nila makaparticipate si Bato de la Rosa sa mga hearings ng Senado, makaboto sa mga bills sa Senado remotely nang hindi humaharap sa loob mismo ng Senado. Eh, sino maikinabang doon? Di ba si Bato de la Rosa lang? Eh di, kapag ginawa nila yung rule na yun, it will go against the other rule, sa Rule 14, sa Rule 14, kung saan sinasabi, nagagamit ka lang ng internet o magre-remote ka lang kung may force majeure or may national emergency. Paano ngayon yun? I-disregard na lang yung rule na yun. Huwag na lang pansinin kasi baka force majeure yung pinagdadaanan ni Bato de la Rosa eh. Baka force majeure kasi yun eh. Ikukulong kasi siya, so force majeure yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Kung mag-a-apply yung rule na yun, dapat hindi lang kay Bato de la Rosa, sa lahat na. Huwag na kayo mag-Senado. Huwag na kayo mag-hearing sa Senado. Di ba? Lahat kayo mag-remote work na lang. Mag-a-apply pala sa isa, o di kayo na lang lahat. Di ba? Di lang kasi iniisip yun eh. Ay, iniisip lang nila, protektahan si Bato. Protektahan si Cheese. And I would even venture into saying, ginagawa din to ni Marcoleta kasi meron siyang plunder case. At baka maaresto siya at baka makulong siya. Di ba? Force majeure daw yung kay Bato kasi guguho ang mundo niya, sabi ni Marlon Losada. Force majeure daw yun. Sabi ni KD, ayaw sa charter change. Simpleng rules gustong baguhin. Oo, ay ganun sila eh. Kasi pabor sa kanila yun. Pabor sa politika nila. And again, mga kababayan, this will not benefit the Filipinos at all. It should not even be an issue. It's a non-issue. Yung attendance sa hearing ng Senado,
It's a non-issue. Pero ginagawa nila yan kasi nga, gusto nilang i-accommodate si Bato de la Rosa. Gusto nilang i-accommodate yung mga maa-aresto pa. Tama si Erwin Tulfo eh. At ang ginawa po ni Rodante Marcoleta ay patuloy na law bending. Patuloy niyang binabaluktot ang rules. In this case, rule bending ang ginagawa niya. Dahil yun ang kailangan ng kanyang partido. Yun ang kailangan ng kanyang kaalyado na Duterte. So yun ang pinaglalaban niya. Kawawang Pilipinas pag may ganyan tayong senador. Kawawang-kawawa talaga. Kawawang Pilipinas dahil meron tayong Senado nang inuuna pang protektahan ay yung mga kaalyado niya kaysa ipaglaban ang interes ng sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless you. See you in our next live stream, guys. All right? Bye, everyone. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.